Salamat sa Panginoon. So if you have your Bible with you ngayon pong umaga, sa nalalabing sandali ng ating pong pagdiriwang, pwede po basahin natin isang hindi pamilyar na talata, pero sa pamamagitan po ng talatang ito, pag-usapan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. I will submit a very simple lesson outline, message, which I strongly believe that everyone can relate unto. Napakasimpleng mensahe po, hindi masyadong theological, hindi masyadong hallelujah. Simpleng mensahe lang po. Pero ang panalangin ko po ay makarating ito sa inyo ng maayos at ang mga katanungan minsan ay masagot sa pamamagitan ng mensahe. Buksan po natin sa 2 Timothy. At tunghayan po natin ang Kabanatang 4, chapter 4, at basahin po natin ang verse 20. Napakasimpleng mensahe po. Praise God. So kung meron po ba kayong dalang Bible with you, o wala na, hindi na tayo nagdadala ng Bible, ano? Praise God. iPhone na lang, iPad na lang, pero yung iba, may mga Bible pa. Sina ating nanay, Kuya Meno, may Bible pa sila eh. Hallelujah. Praise God. Meron po bang first-timers, by the way? Kung is your first time to attend the Life Giver Church, we welcome you this morning. At gusto po namin kayong pasalamatan for considering the Life Giver Church as your place of worship. At natutuwa po kami na sumisimba pa rin kayo. Kasi nagpupunta pa rin kayo sa church. Kasi ngayon po, maraming hindi na talaga nagpupunta sa church. At sila po ay nanonood na lang sa kanilang maliit na cellphone. Amen. Hindi na talaga sila nagdesisyong magpunta sa church. Nandun na lang sila sa kanilang bahay at nanonood na lang po sa atin. Kaya lang, pagka umiyak yung kanilang tiyan, magkakanaw ng kape, so hindi nakakapag-concentrate. Amen? Hindi po walang concentration eh. Parang danas naman natin yan eh. Pagka merong tumawag, Mare! So, nanonood ka, biglang pupunta ka na lang kay Kumare, so pang ganun po. Tapos, yung mga bata, nilikot nyo. Hanggang nakikinig kayo, hindi na kayo, ay, hindi na nga ako makikinig. Visit kayo. Parang ganun po. So, walang concentration eh. Pero pagka nagpunta kayo sa church, katulad nito, amen. So, ang puso, isip at kalooban ay nakatuon sa mga salita na atin pong pag-uusapan. Kaya ko po nasabi yan, kagabi, nasa Las Piñas kami. Nag-celebrate po kami ng unang birthday ng aming pang-anim o pang-pinto na apo. Yung pang-7th na apo po namin. Si Adlaw. Si Adi. So, nag-celebrate kami ng kanyang birthday, first birthday. Dedication din po kahapon at the same time. Tapos nagkausap kami ng ilang mga members doon sa church nila na pinagdausan ng celebration. Sabi nila, Bishop, naalala mo pa ba nung JIL tayo? Sabi ko, mga 47 years ago, magse-celebrate ang JIL. Alam mo, Bishop, yung church namin hindi na nakabalik sa dati. Kaya kahit ang mahal-mahal ng nirerentahan namin, hindi na nakabalik dun sa dating numero ng dumadalo. Kahit anong gawin namin, invitation, follow-up, visitation, para anyayahan yung mga nag-o-online na mag-face-to-face, ayaw na nila talaga. Kaya nahirati na lang sa online, kaya hindi na namin maibalik sa dati yung bilang ng... Sabi ko, hindi lang kayo nakakaranas niyan. At yan ay universal na problema na ng mga churches na hindi na naibalik sa dati. Sinahirati na yung iba na manood na lang sa kanilang cellphone. Praise God, mabuti na lang may katulad ninyo. Amen? Kamayan mo nga yung iyong katabi, sabihin mo sa kanya, buti na lang nandito ka. Amen. At natutuwa kaming makita kayo. Amen.
Sabihin nga ninyo, napagpapala akong makasama ka ngayong umaga. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God, I am blessed. So basahin po natin 2 Timothy chapter 4 verse 20. Trophimus I have left in Miletus sick. Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. Hallelujah. So, gandang parang napaka-powerful. parang walang katuturan yung talata, Parang walang katuturan yung talata. Pero sa pamamagitan po ng mga talata na yan, pag-usapan po natin ang mensahe ng Panginoon. Pag-uusapan po natin ay si Trophimus I have left in Miletus sick. Siya po yung pag-uusapan natin. Sino ba si Trophimus? Sino po si Trophimus? Ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo at ipinakikilala po niya ang kanyang mga kasama sa gawain ng Panginoon, si Erastus na nanatili sa Korinto at si Trophimus ay iniwan po niya ni Pablo na may karamdaman sa Miletus. So yan pong talata na yan ay, actually I have been praying for a message. Ganun naman po kami, Ate Sita, mga tumatayo po dito para mangaral, ay hindi po basta-basta nangangaral ng mga aral na alam nila ay hindi magiging kapaki-pakinabang. Kaya po yung mga mangaral po natin ay nagdarasal at tumihingi ng patnubay sa Espiritu ng Panginoon sa kung ano yung mensaheng kanilang ilalatag at ibabahagi sa kalagitnaan. Hindi lang po tumatayo sa harap para lang makapagsalita. Hindi lang tumatayo sa harapan para lamang gampanan ang kanilang pastoral na pananagutan. Hindi lang po ganoon. Kung hindi habang lumilipas ang mga araw, mga panahon ng isang linggo, kami po ay nananalangin. At ang ipinapanalangin po namin ay patnubayan kami ng Espiritu ng Panginoon sa kung ano yung aral o mensahe na ilalatag at ibabahagi para maging pagpapala sa magiging tagapakinig. Kasi kung mangangaral lang at gusto mo lang magsalita para matapos ang iyong pananagutan at pananagutang pastoral, na hindi mo aalamin at ipapanalangin kung ang mensahe ba ito ay makatutugon at makatatagpo sa pangangailangan ng mga tagapakinig, wala pong magiwahiwalay na lang tayo. Pero ang hangad po namin sa tuwinang kami po'y tumatayo sa inyo pong harapan at nangangaral ay maging pagpapala sa ating lahat. At sa maliit na paraan ay makatagpo. Kung may katanungan ay matugon, kung may mga pangangailangan ay mapagpala. Kaya po sa mensaheng ito, hallelujah, ipinagpray ko po at ito po ang lumabas na mensahe. Napakasimpleng mensahe. So ang sabi po, Trophimus I have left in Miletus sick. Now, sino po si Trophimus? Hallelujah. Bago po natin yung ating proposition sa mensahe. Parang hindi natin kilala si Trophimus, Si Trophimus. Si Trophimus po ay isa sa mga converts ni Apostol Pablo, isa sa mga napangaralan at naging alagad ng ating Panginoon through the Apostle Paul. At siya po ay mananampalatayang taga-Epeso. At may mga talatang mababanggit ang kanyang pangalan. Hallelujah. At ang ibig sabihin po ng Trophimus ay, hallelujah, apostle child. Ang iba namang mensahe ay siya po ay a nourisher. So, Trophimus. So, kung meron kayong pinagdadala sa inyong sinapupunan at gusto po nyong bigyan ng pangalan, naghahanap kayo ng pangalan, baka gusto nyong i-consider ang pangalan ay Trophimus.
Parang Optimus Prime. Parang Trophimus. Ang ibig sabihin po ng Trophimus ay nourisher. Encourager, nourisher, tagapagpasigla. Yun po, parang yun po ang ibig sabihin. Now, si Trophimus po ay mananampalatayang Gentile po siya, uncircumcised Gentile. So, hindi po siya Hudyo, kung hindi siya po ay pagano. Tulad po natin, di tayo mga Hudyo, tayo po yung mga karamihan Katolikong Pilipino na nakakilala sa Panginoon, tayo po yung na-born again. Now, si Trophimus po ay taga-Epeso na nakakilala sa Panginoon, uncircumcised Gentile. At si Trophimus po ay mababasa natin sa ilang mga talata. Acts 20 verse 4. Tingnan po natin si Trophimus sa Acts 20 verse 4. Sa Acts 20 verse 4, si Trophimus po ay kasama ng ilan sa mga alagad ni Apostle Paul. Sabi po, si Sopater ng Berea, si Aristarchus, at si Secundus ng Thessalonica, si Gaius ng Derbe, at si Timothy, si Tychicus, at si Trophimus. So nabanggit po siya sa mga pangunahing mga kasama ni Apostol Pablo sa pangangaral at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Grasya. Pangalawang beses na pagkabanggit ng kanyang pangalan ay sa Acts 21:29. Acts 21:29. Sa Acts 21:29, makikita po natin si Trophimus ay kasama ni Apostol Pablo na noon ay nangangaral na po at naakusahan, actually na-persecute po si Apostle Paul sapagkat dito po sa talatang ito, isinama ni Apostle Paul si Trophimus sa loob ng templo ng mga Hudyo. At ayon sa kultura at batas ng mga Hudyo, masamang-masama na ang isang hentil ay papasok sa templo ng mga Hudyo. Pero dito po, isinama ni Apostol Pablo si Trophimus sa kabila ng siya'y uncircumcised Gentile, sinama ni Apostol Pablo si Trophimus doon sa loob ng temple na sobra pong bawal sa mga Hudyo. Kaya po nagkaroon ng di pagkakaunawaan, nagkaroon ng argumento hanggang sa sila po ay usigin sa Jerusalem. Actually, naglalakad pa nga lang silang magkasama, si Trophimus at si Pablo. Ang dami ng bulong-bulungan sa paligid na nagsasabing itong Hudyo na ito ay nakikipamatok sa pagano. Itong Hudyo na ito ay nakikisalo at nakikisama, nakikifellowship sa hindi tuli na pagano. Kaya usap-usapan po yan habang naglalakad silang dalawa sa daan ng Jerusalem, pinag-uusapan silang dalawa. At sumidhi ang usapan nang si Pablo isinama pa sa loob ng templo itong si Trophimus. Pero hindi inintindihan ni Apostol Pablo at ipinakipaglaban niya ang kanyang pananampalataya. So yan po yung pangalawang pagkabanggit sa pangalang Trophimus. Na ang pangatlong pagkabanggit ay sa 2 Timothy chapter 2 verse 4:20. Trophimus, I have left at Miletum at Miletus sick. So si Trophimus ay iniwan ko sa Mileto na may karamdaman. At dahil dito hindi niya naisama sa kanyang mga susunod, mga succeeding missionary journey, hindi niya na naisama si Trophimus.
At walang pagkabanggit kung ano nangyari, kung namatay na siya, kung lumala ang kanyang karamdaman. Ang mahalagang paalala po dito ay yung dating masiglang alagad at lingkod na kasama ni Pablo ay dinapuan ng karamdaman, at nang siya'y dapuan ng karamdaman, hindi na nabanggit kung siya'y nakabangon at gumaling o siya ay nagkasakit ng tuluyan hanggang siya ay mamatay. Ang binabanggit lang po ng Biblia ay iniwan ni Apostol Pablo sa pagpapatuloy ng kanyang paghayo at pangangaral ang kanyang kaibigan na lingkod ng Panginoon may matinding karamdaman. At hindi po binanggit kung anong sakit ang dumapo kay Trophimus, pero itong sakit na ito ay naghiga sa kanya. Ang sakit na ito ay naghiga sa kanya at dahil dito nahadlangan na ang kanyang paglilingkod. Na ito ang pag-uusapan natin. Itong mga nakalipas na araw, marami pong humingi ng prayer petition, prayer request sa amin. At meron po tayong dating caretaker, si Ate Ning, ay kalalabas lang po ng hospital dyan sa Pasig City General at nagpauwi na lang po sa bahay. Ang sabi po ay nasa maximum stage ng kanyang kidney. Bigla po yan. Nung last Sunday, nandito pa po siya. At siya po, maagang dumarating kasama ng kanyang 2 apo. Wala pa po tayo, nandito na siya. Na po, masiglang-masigla, biglang nabalitaan namin na sa Pasig City General Hospital na. At ang sabi, natagpuan, na-diagnose na siya po ay may kidney issue. At stage, hindi ko nababanggitin, pero at its maximum. So nagpalabas na po ng bahay. Kahapon, kausap ko po yung kanyang kapatid, at ang sabi po ng kanyang kapatid, hallelujah, hindi pa ako handang mawala ang aking kapatid, pero siya ay ready na. Apo, so, tapos, nung isang gabi, nag-Zoom meeting kami with the pastors, may mga nagre-request, Bishop, pag-pray natin si Ate Linda, Ate Minda, Ate Nora, Ate Lola, NB, at marami po. Mga kapatiran natin na may mga sakit at karamdaman. Apo? At yung pinag-pray po naming 3, halos pare-pareho po ng karamdaman, kidney. At halos nasa stage na critical na. Praise God, pero ipinag-pray pa rin po natin. Marami tayong mga kapatid na nabalitang umuwi na sa Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay. At may ilan sa atin ngayon ay hindi nakakadalo dahil nakaratay sa banig ng karamdaman. Apo? So isa lang yan sa maraming issue. Marami po ang problema, pananalapi. Agang-agang gigising, gabi na kung matulog, pero ang kanilang kinikita parang nauuwi lang sa butas na bulsa. Agang-agang gigising, gabi na kung humimlay, pero abot-abot pa rin ang kahirapan. Nananalangin naman tayo. Baka, hallelujah, siguro si Ate Ning, pwede niyang tanungin at questionin ng Diyos. Panginoon, linggo-linggo nasa The Life Giver ako. Mas maaga pa ako sa lahat ng mga miyembro. Hanggang maaaring walang patid akong dumadalo. Nagtatides ako, nag-o-offering ako. Nakikinig ako ng salita ng Panginoon. Nagsusumikap na magpakabait at magpakabuti. Pero bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Bakit ganito pa ang nangyari sa akin? Di ba kayo nagtatanong?
Kayo ba dinadatnan din ng problema o sakit minsan? Hallelujah. So yan po ay katanungan ng maraming mananampalataya. Bakit kaya? Baka pwedeng tanungin, nasaan ka, Panginoon? Nasaan ka nung kailangan ka namin? Hallelujah. Nagpe-pray naman kami. Mark 11:23-24 pa nga ang prayer namin. Whatsoever we desire when we pray, we believe that we have them and we shall have them. And yet, why, Lord? Bakit? Siguro si Trophimus pwedeng magtanong. Si Trophimus pwedeng magsabi kay Apostol Pablo at magsabi sa Panginoon, bakit nangyari ito sa akin, Panginoon? Kasama naman ako ni Pablo. Kasama ako ni Pablo sa bilangguan dahil sa pangangaral. Kasama ako ni Apostol Pablo na nagsasakripisyo para ibahagi ang mabuting balita sa mga tao, tapat na lingkod mo at nagsusumikap na mamuhay ng tama at banal at matuwid. Pero bakit ako ay nagkasakit? At bakit ang sakit na ito hindi mo mapagaling? Hanggang sa, hallelujah, baka isipin natin, bakit, hallelujah, si Trophimus ay namatay? So, hindi ba tayo minsan nagtatanong sa mga pangyayari ng buhay at, hallelujah, lalo na yung mga sakit at karamdaman? Alam po ninyo, ang mensaheng ito hindi sinasalungat ang paniniwalang ang Diyos ay nagpapagaling. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang mensaheng ito hindi magmagnify na ang Diyos ay hindi na nagpapagaling. Maniwala tayo, ang Diyos, si Jesus ay ang siya noon, ngayon at magpakailanman. At kung ano ang ginawa niya kahapon ay kaya niyang gawin hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagbabago ang Panginoong Jesus. He is the same yesterday and today and forever. Inasmuch as He has, hallelujah, done healings in the past, He can still, hallelujah, provide healing for today. At hindi natin ino-oppose ang paniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling hanggang sa kasalukuyan. Hindi natin sinasalungat ang katotohanan na yan. Hallelujah. So gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano yung mga observation ko lang na nakita patungkol dito sa talatang ating binasa. Number 1, Paul did not offer the slightest hint as to why Trophimus had gotten sick or had remained in a physically impaired condition. Ibig sabihin, sa talatang binasa natin, wala pong matibay na pagpapaliwanag kung bakit si Trophimus ay dinapuan ng sakit at karamdaman. Wala po. Hindi binanggit ni Apostol Pablo kung anong dahilan ng kanyang pagkakasakit. Pangalawa, hindi sinisisi ni Apostol Pablo si Trophimus at tulad ng iniisip ng marami. Hindi kaya si Trophimus kaya may sakit, kulang sa pananampalataya? Hindi kaya si Trophimus kaya may karamdaman, kulang sa pananampalataya? Hindi kaya kayo may problema sa inyong asawa, anak, kabuhayan, pamilya, dahil kulang kayo sa pananampalataya? Ang sagot, hindi. Apo, maniwala kayo. Kahit sapat kayo sa sukat ng pananampalataya, habang namumuhay kayo sa planetang Earth, magkakaroon kayo ng pagsubok at problema sa ayaw ninyo't sa gusto. So walang kaugnayan ng pananampalataya natin sa mga problemang dumadalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wag niyong sisisihin ang inyong sarili pagkaminsan na kayo ay dinadapuan ng problema at karamdaman at pagkatapos sasabihin ninyo, baka kulang pa ako sa pananampalataya. Maniwala kayo, kahit kulang, kahit hindi kulang, kahit sapat ang pananampalataya ninyo, habang nabubuhay kayo't nag-i-exist sa planetang Earth, makararanas tayo ng iba't ibang pagsubok at problema sa buhay ng bawat isa.
Ang sabi ng Panginoong Yesus, sa mundong ito, tayong lahat ay dadapuan ng kapighatian. Subalit mga galak kayo sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng ating mga pagsubok na nararanasan. Amen? In this world, so for as long as we exist on planet Earth, welcome to the planet Earth. For as long as we are existing on planet Earth, whether you have faith or whether you have no faith, hallelujah, habang nandito ka, kakambal natin ang pagsubok at problema sa buhay ng bawat isa. So wag niyong paniwalaan yung pandarayang gagawin ng kaaway sa inyo, baka kulang ka pa sa pananampalataya. Hindi yan totoo. Amen? Praise God. Kaya nyo na bang paniwalaan na hindi dahil sa kulang kayo ng faith, kaya kayo may problema? Maniwala kayo. Yung mga dakilang lingkod nga ng Panginoon, may mga problema eh. Isipin natin yung 12 alagad na isinakay ng Panginoon sa bangka. Pagkatapos pinangako ang tatawid sa God gathering sa kabilang ibayo. Napakaganda ng panahon. Walang ni palatandaan ng masungit na panahon. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, may biglang dumalaw na malakas na hangin. Ano pat yung malakas na hangin na kung saan nagmula, hallelujah, na hindi inaasahan ng mga dalubhasang mga mangingisda, kaya nga naglayag sila dahil napakaganda ng panahon eh. Di ba? Alam natin yung kasaysayan. Nandiyan, amen? Na, ang sabi ng Panginoon, pagkatapos niyang mapagod sa pangangaral, sabi niya, tawid tayo sa kabilang ibayo. Tatawid tayo sa kabilang ibayo. So lumulan sila sa bangka, ang 12 alagad, at nang sila'y nakalulan na sa bangka, napakatiwasay ng kalmadong karagatan, walang ano-ano. Sabihin nyo nga, walang ano-ano. Na po, di kaginsay sa malalim na Tagalog, ay may biglang malakas na hangin dumating. At ayon sa kasaysayan, ang hangin ay nakasentro sa bangka. Maraming bangka ang kasama nilang naglayag. Pero ang hangin ay nakapokus sa bangka ng mga alagad na nandun ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga, pwede tayong maniwala na tinatarget talaga tayo ng kaaway eh. Sa may pananampalataya ka't wala, ang kaaway nakasentro sa mga anak ng Diyos. So di kaginsa-ginsa. Hanggang sa ang kanilang bangka ay halos mapuno ng tubig. Di ba? Hinanap nila ang Panginoon, natagpuan nila ang Panginoon, nasa likod ng bangka, yung ulo niya nasa cushion, ang sabi sa Bible, nasa cushion, nasa malambot na unan, at naghihilik. Tulog na tulog, samantalang ang mga alagad ay balisang-balisa na mapupuno na yung bangka dahil sa malakas na. So tanong, yung bang mga alagad walang pananampalataya? May pananampalataya yun. Bagamat sinabi ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? But they have faith. And yet, dumating ang pagsubok at problema. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, kahit may pananampalataya ka, at kahit napakatibay pa, hindi ka exempted sa mga problema ng buhay. Hindi tayo exempted. Huwag nating sisihin ng Panginoon. Nasa planetang Earth pa tayo. Na kung gusto mo ma-exempt sa problema sa planetang Earth, mag-say goodbye ka na, hallelujah. Total, malapit na November 1, mag-RIP na tayo para ma-exempted tayo sa pagsubok at sa problema. Pero kung gusto mo pang mabuhay, humanda ka. Sapagkat habang nabubuhay ka, hallelujah. Ayaw ko magsabihin, habang nabubuhay ka, darating at ibang-ibang hangin at pagsubok ng buhay. At walang pinipili ang problema.
Walang pinipili. Amen. Huwag niyong sabihin, si Bishop naman, walang problema yan kaya ganyang hindi po totoo yun. Maniwala kayo, pareho po tayo ang kalagayan. Baka kung ikwento ko nga sa inyo ang kalagayan ko, baka sabihin niyo mas matindi pa pala yung pinagdaraanan ni Bishop. So walang exempted. Tayong lahat ay daraan sa mga problema ng buhay. At wag mong sabihin kulang ka sa pananampalataya at yung iba kaya naman pinagpapala, malaki ang pananampalataya. Hindi po. Sa may pananampalataya kat wala, uulit-ulitin ko't wag kayong makulitan, sa may pananampalataya kat wala, habang nasa planetang Earth, makararanas tayo ng iba't ibang problema ng buhay. At humanda lang po tayo. At magpakatatag. Amen? So unang observation po, kay Trophimus, he must not have enough faith. That's not true. He must not have had enough faith. Number 2, there must have been sin in his life. Baka naman kaya nagkasakit si Trophimus, may kasalanan siya. Baka naman kaya siya nagkaroon ng karamdaman, makasalanan siya. Ang sinasabi po ng Biblia, si Trophimus ay masipag na lingkod ng Panginoon Maaaring may kasalanan siya, pero ako naniniwala hindi dahil sa kasalanan niya, kaya siya may sakit. Kung hindi bahagi ng buhay natin sa lupa, ang tayo po ay dadapuan ng sakit at karamdaman, may kasalanan ka man o wala. Amen po? Sino sa inyo naniniwala, wala naman kayong ginawang masama, biglang sumakit ang inyong ulo? Wala naman kayong ginagawang mali, pero nagkaroon kayo ng karamdaman. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang pagkakasakit, bagamat ang sakit ay nag-ugat sa kasalanan, kapag na-born again ka na, at ikaw ay nagkasakit, hindi na dahil sa kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay tinubos na at tinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya kung meron kang sakit, huwag mong ibibintang at pagbibintangan ang kapatid nating may sakit, baka nagkasala. Amen? So wag tayo agad maging judgmental. Kaya nagkasakit yan. Masungit yan kasi. Kaya nagkasakit yan kasi, mapang ng kanyang kapwa. Kung mga born again na yung nagkasakit, hallelujah, maniwala kayo. Si Trophimus hindi nagkasakit dahil siya'y makasalanan. Si Trophimus hindi nagkaroon ng karamdaman dahil kulang sa pananampalataya. Amen? Tanong ko lang, kayo ba pag nagkakasakit, iniisip nyo kaagad nagkasala kayo? Amen? Pag nagkasakit kayo, iniisip nyo kaagad may kasalanan kayong ginawa? Hindi na po Bakit po? Kasi isa pang katotohanan. Ang espiritu natin ay totoong tinubos. We are redeemed. Ang kaluluwa natin patuloy na nire-redeem. So maniwala kayo. Nang maborn again ka, ang espiritu mo ligtas na. Kaya may assurance ka na ng iyong salvation. So, pag na-born again ka na, tiyak na ang iyong kaligtasan. Can I hear a good amen to that? Meron na ba kayong assurance ng salvation, palibasa kayo po'y nakipag-isa kay Jesus at na-born again na? Can I hear a good amen? Amen. So, hindi na magagalaw at hindi na maaapektuhan ang na-born again mong spirito, hallelujah, nang ikaw ay makipag-isa kay Kristo Jesus. Settled na po yun. So, ang iyong espiritu ay saved na, past tense. Can I hear a good amen? Ang espiritu mo na na-born again ay ligtas na, past tense. Wala nang aayusin, wala nang gagalawin dyan. Ano man ang mangyari sa'yo, langit ka. Amen. Tiyak na tiyak. Sabi mo nga sa iyong katabi, ano man ang mangyari sa'yo,
palibasa nakipag-isa ka kay Jesus, tiyak na langit ka. Walang pag-aalinlangan. Tayong lahat ay may assurance ng ating salvation. Huwag kayong maniwalang nawawala ang iyong kaligtasan. Do not believe that you will lose your salvation. The day you believe the Lord Jesus Christ and accept Him as your Lord and your Savior, your salvation is settled. Paid in full, and you will go with the Father. Amen. Hallelujah. Kasi may mga nangangaral, nawawala ang kaligtasan eh. Sa The Life Giver Church, hindi nawawala ang ating kaligtasan. Bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan? Kasi ang kaligtasan ay si Jesus. Ang buhay na walang hanggan, ang pangalan si Jesus. Kaya hanggang nasa sayo ang Panginoong Jesus, ikaw ay may kaligtasan. Habang nasa iyo si Jesus, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Settled na po yun. So, ang espiritu mong na born again, saved. Settled. Ang kaluluwa mo ay patuloy pang inililigtas. Yung kaluluwa natin, which is our mind, our will, and our emotions, is in a continuing process of salvation. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na pagbabago. Ang espiritu mo, nabago na. Ang tawag sa iyo, new creation. Ikaw ay isa ng bagong nilalang sa iyong espiritu na naborn again. Pero ang kaluluwa mo, isip, damdamin at kalooban, patuloy na binabago. Patuloy na inililigtas. Amen. Kaya tayo sumisimba, kaya tayo nag-aaral pa rin ng Word of God, kasi yung isip, damdamin at kalooban natin hindi na born again. At palibasa, hindi na born again yung ating spirits, yung ating mind, will, and emotion, yung ating kaluluwa, it is in the process of renewing. At ang nakapagbabago lang ng isip, damdamin at kalooban ay ang salita ng Panginoon. Tiyakin nga natin, James 1:21. James 1:21, hallelujah. Babalik tayo. Mga fundamental po ito eh. Sabi po sa James 1:21, you receive with meekness, hallelujah, praise God. Therefore, lay aside all filthiness and overflow wickedness. Receive with meekness the implanted word. So yung word, yung itinishare natin. Which is able to what? Save your souls. So yung spirit natin saved na, we have been redeemed. Past tense. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For we have been saved. ED, saved by grace through faith. So yung spirito natin saved na by grace through faith. Pero yung kaluluwa natin, ongoing ang salvation. Kaya ikaw ay past tense, present tense, at future tense. Apo, ikaw ay past tense, spirit, present, soul, and future body. So you are a past, present, and future. Ang past mo, spirit na naborn again, yung present mo na patuloy na binabago ay ang kaluluwa, at yung future, yung ating resurrected na katawang babaguhin pagdating ng araw. Amen po? So ang sabi po, James 1:21, kaya tanggapin ninyo ang pangangaral ng mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So ang kaluluwa, isip, damdamin at disposisyon. Nasa maniwala kayo tindi, kailangan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito lang
ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. At ang kaligtasan ng kaluluwa ay tuloy-tuloy. Kaligtasan ng espiritu, tapos na. Kaligtasan ng katawan, pagdating ng panahon. Amen? Hallelujah. At ngayon, pansamantala, ang espiritu natin born again, na bago na, ligtas na, ang kaluluwa natin binabago hanggang sa maging kamukha ng Panginoon, pero yung katawan natin ay tuloy-tuloy ang pagkabulok nito. Apo, maniwala kayo, ang binayaran lang po, bagamat binayaran niya spirit, soul, and body, ang katawan natin ay patungo sa kabulukan. 2 Corinthians chapter 4, though your outward man perish, yet your inward man is renewed day by day. Hallelujah. Ang ating katawang panlupa ay tuloy-tuloy na nabubulok. Bagamat yung ating katawang pangloob ay pinalalakas tuloy-tuloy. Basahin nga natin yun, 2 Corinthians chapter 6 ba yun? Hallelujah. O 1 Corinthians. Though your outward man perish, yet your inward man is renewed day by day. Tingnan nga natin, Kuya Noel. Hallelujah. Sino ba yung naka-assign doon? At Teacher Liz, though your outward man perish, yet your inward man is renewed day by day. Na yung inward man natin, dalawa po yun. Actually, may dalawang parte kasi tayo, may tatlong parte ang ating pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan. Pero itong tatlong parte ng pagkatao natin, hinati sa dalawa. Pisikal na katawan, panglabas, at saka pangloob na pagkatao. Hallelujah. So ikaw ay tatlong parte, espiritu, kaluluwa, katawan. Pero itong tatlong parte ng pagkatao mo hinati sa dalawa, outward man and inward man. So sa inward man, ang sabi po dyan, yung inward man, may dalawang pagkatao po dyan, outward man at saka inward man. I hope you can follow me. So dalawang division. Outward man. Ano po ang nangyayari sa outward man? Nabubulok. At palibasa, tayo po ay may katawang nabubulok sa magkasala kat hindi, sa mayroong kang pananampalataya at hindi, ang katawan mo ay subject na mabulok. Kahit maligo ka pa sa oil of Olay, sasapit ang araw na ikaw ay malalanta. Ikaw ay matutuyot. Amen? Kahit mapahid ka pa ng magpahid ng glutathione, ang katawang panlupa ay nabubulok. So yung outward man. So ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, sa may pananampalataya kat wala, sa magkasala kat hindi, ikaw ay dadapuan ng karamdaman. Kaya wag mong ibibintang sa Diyos at wag mong pagbibintangan ng kapatid mo, baka naman siya'y nagkasala. Believe me, your outward man will continue to perish. Mga athlete nga Kahit na araw-araw, mga athlete po yun nagkakasakit. Namamatay. Sapagkat meron tayong katawang subject na mabulok. Pero kahit ang katawan natin ay mabulok, darating ang panahon, papalitan ang katawan natin ng isang katawang hindi na mabubulok. Papalitan ang katawan nating naglalaho ng hindi na naglalaho. At yan po yung future resurrection ng ating katawan. Pero at this point in time, habang nandito ka sa planetang Earth, ang katawan natin will slowly perish.
But your inward man, ano po yung inward man? Your born again spirit and your soul, binabago po yan araw-araw. Kaya kung ang espiritu at kaluluwa mo laging bago araw-araw, kahit nalalantay yung balat mo, masigla ka pa rin. Kaya maniwala kayo, you are on your way to 120 years old. Kaya malalampasan mo pa yung 100,000 pesos ni Vico Soto. Sapagkat kaya nating mabuhay ng 120 kung maniniwala ka lang. Sabi mga sa iyong katabi, 120 ang tatakbuhin ng buhay natin. Pero sabi nga ni Ate Sita, 120 nga, hindi ka na makausap. 120 nga, pero amoy lupa ka na. Pwede, hanggang 80 na lang. Amen. Kayo ba payag hanggang 80 na lang? Amen. Praise God. Pero higit sa 80, kaya nyo pa? Kaya pa natin. Praise God. Ako nga po, daming kahapon, Bishop, parang nung makilala ka namin 47 years ago, ganyan ka pa rin, parang hindi ka tumatanda. Sabi ko, praise the Lord. Ikaw, tanda mo na eh. Sabi, 47 years na magkasama tayo sa JIL, hallelujah, 47 years anniversary na. Ganyan ka pa rin. Nung makilala ka namin sa Orolio, ganyan ka pa rin. Sabi ko, praise God, by the grace of the Lord. Kasi alam mo, napakatindi ng grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon, pinasisigla tayo araw-araw. Pinapalitan ng lakas ng agila ang ating kalakasan. At kaya pa nating mabuhay ng 120. So sana may 120,000, ano? Amen. Sana may 120,000. Praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, babata ka pa. Lalakas ka pa. Hallelujah. Amen. So si Trophimus, hindi nagkasakit dahil kulang sa pananampalataya. At kayo hindi nagkakasakit dahil kulang kayo sa pananampalataya. Tayo nagkakasakit sapagkat tayo'y nasa planetang Earth. At walang exempted sa atin kahit anong gawin mo. Si Doc Willie Ong nga eh. Can you imagine si Doc Willie Ong? Binalita nung isang gabi, nag-expire na. Fake news. Pero si Doc Willie Ong, turo ng turo sa mga pagkain dapat kainin. O siya, dinapuan ng sakit. Ngayon, malapit nang mamatay. Bakit? Nasa planetang Earth siya. At kung nasa planetang Earth ka, may pananampalataya ka man o wala, dadapuan ka ng sakit because our outward man will surely perish. Hindi kasi na-redeem yung physical body natin eh. Hindi po. Amen? So, kaya nyo na bang paniwala? Kaya pag may nagkasakit sa inyo, siguro kulang ka sa faith. Pag may nagkasakit sa inyo, siguro, nangupit ka na naman sa bulsa ni tatay. Nagkasala ka na naman. Wag niyong i-judge kaagad ang kapatid na may sakit. Sapagkat baka kaya nagkasakit, hallelujah, sobrang takaw eh. Busog na, kain pa ng kain. Parang may bito ka sa binti. Nang operahan yung ulo, may hotdog. May natagpo ang hotdog sa ulo. Amen? Nang operahan daw, may hotdog sa ulo. Pati ulo kumakain ng hotdog. Sobrang katakawan. Di ba ba? Kahit anong ingat mo, si Ate Baby nga, nung isang awa, kahit anong ingat, nakakain ng laing ba yun, Ate Baby? O, hindi siya naka-attend nung last Sunday. Nagkaroon ng acidic
ano tawag doon? Reflux. Acid reflux. Dahil may nakain ka, kahit gaano kakaingat. Sabi nga ni Ate Sitas si Kuya Cesar ninyo, naku, napaka-compliant nun. Sinusukat yung kolesterol, yung collateral, sinusukat. Pero lahat ng sumobrang pagkain niya, ako kumakain. O, di nauna siya. Ako, buhay na buhay pa. Bawal daw kumain ng baboy. Yung natitira niyang taba, ako kumakain. Siya, yun lang laman. O, nauna siya. Amen. Kahit anong gawin ninyo, huwag niyong pagbibintangan ang inyong pananampalataya at huwag kaagad kayong magbibintang baka siya'y nagkasala. Sa maniwala kayo tindi. Kaya pag nabalitaan yung ako ay nakaratay sa pagpapahinga dahil malakas na malakas pa ako, huwag kayong magugulat. Amen? Amen. Huwag kayong magugulat. Baka kulang sa faith si Bishop. Baka nagkasala. No. Hallelujah. Dadapo. At pangatlo, he must have missed it somewhere. Baka naman may nakaligtaan si Trophimus. Baka nakalimutan niyang mag-pray. Baka nakalimutan niyang mag-church. Baka nakalimutan niyang mag-tithes. Baka nakalimutan niyang mag-offering. Baka nakalimutan niyang mag-follow up and visitation. Baka nakalimutan niyang magbasa ng 5 chapters a day. So he must have missed somewhere. So kung kayo tayo nagkakasakit at nagkakaroon ng karamdaman, katulad si Trophimus, ang observation ni Paul, hindi dahil kulang sa faith, hindi dahil may kasalanan, hindi dahil na-miss niya somewhere, kung hindi naniniwala si Apostle Paul na ang ating katawan will perish. Hallelujah. Our outward man will perish. Yet our inward man, spirit and soul will be renewed day by day. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 3, Paul felt no need to defend the doctrine of healing or his own ministry. He did not express the idea that he had failed to get Trophimus healed. Hindi po nag-isip si Pablo na, saan kaya kami nagkamali ni Trophimus? Si Trophimus kasama ko sa paglilingkod. Ano kaya hindi kaya may theological problem si Trophimus? Ang sabi ni Pablo, wala eh. Walang problema sa doctrine. Walang problema sa aral. Kaya siya nagkasakit. Paul did not try to make this into a theological and philosophical issue at all. So hindi naging problema kay Pablo yung pagkakasakit ni Trophimus para gamiting theological o philosophical yung issue. So pag nagkakasakit kayo, wag nyo kaagad isipin doctrinal, philosophical, theological. Wag nyo kaagad iisipin kung siguro kung nagkaroon ng problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kabuhayan, problema sa pamilya, siguro may mga mali tayong mga decisions. Pero sa pagkakasakit, mahirap i-judge. Sa pagkakaroon ng karamdaman, mahirap hatulan. Siguro kung may problema ka sa asawa mo, baka kulang ka lang sa kulang ka lang sa pagtangkilig sa kanya, kulang sa pansin, miscommunication, kaya may problema. Pero pagka may sakit, huwag ka agad gamitin yung theological at saka doctrinal at philosophical issue. Katulad ni Trophimus. At panghuli, Paul simply stated the fact of Trophimus' illness as it existed at that moment. So naniniwala si Apostol Pablo na ang pagkakasakit ni Trophimus ay bahagi ng kanyang existence. Kaya kung ano man ang mga problema natin ngayong umaga, wag kaagad tayong mawawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Wag kaagad panghihinaan ng loob.
At huwag ka agad maghahatol at husga sa mga sitwasyon ng buhay. Amen po? So huwag po kaagad. Ang topic na ito ay nagpapahayag na ano man ang nangyayari sa atin ngayon, isipin natin, may Panginoon at Diyos Ama na hindi nagbabagong mahalin at pagpalain ng bawat isa. Ibig sabihin, kasi sa buhay natin, meron tatlong mahalagang bagay. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Tatlong bagay na nananatili. At sa tatlong bagay na nananatili, faith, hope, and love, ang greatest ay love. Kaya kung halimbawa merong may sakit, may karamdaman, may problema sa pamilya, huwag ka agad hatulan ng pananampalataya. At huwag ka agad mawala ng pag-asa. Kung sakali man na maapektuhan ng pag-asa at maapektuhan ng pananampalataya, manatili nawa ang paniniwalang may Diyos tayo't Ama na hindi nagbabago ang pagmamahal at ang pag-ibig sa isa't isa. So let the love of God continue to prevail. Halimbawa, kung may sakit, pag-ibig. Huwag hatol, pag-ibig. Ano man ang nangyayari? Kung may mga kapatid tayong nabalitaan nating may sakit, at ganito ang karamdaman, huwag ka agad hatulan. At dungisan ng pananampalataya at pag-asa. Kung hindi maghari pa rin ang pag-ibig at pagtitiwala sa Panginoon. Can I hear a good amen to that? Amen. Nakausap nga akong pastor, maraming nagbabas daw sa kanya. Ang sabi ko, Pastor, ang hinahanap ko sana ay pag-ibig. Di ba kahit gaano tayo katalino sa grasya, wala na tayong pag-ibig, walang kahulugan ng grasya eh. Kahit gaano tayo kahusay mangaral, kung walang pag-ibig, wala na rin kabuluhan yung pangangaral natin. Kung ano man ang nangyayari sa isa't isa sa magkakapatid, ang panalangin natin ay maghari pa rin ang pag-ibig. Kasi kung hindi na natin kayang magpatawad sa isa't isa, nasa na pag-ibig? Kung hindi na natin kayang tanggapin ang kalagayan ng isa't isa, nasa na ang pag-ibig? Samantalang sa tatlong mananatili, pag-ibig ang pinakamakapangyarihan. Kung may mga sigalot, di pagkakaintindihan, dalangin natin ay pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Kaya, amen. Kaya kung meron pong sa inyo, ngayong umaga, may sakit at may karamdaman, miyembro ng pamilya, siguro wag magbago yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Wag magbago yung ating pananalig sa ating Panginoon. Amen? Kung ano man ang dumating na pagsubok sa buhay natin, pagsubok nating mag-asawa, di pagkakaunawaan, may panahon na parang naghahamon na tayo, hiwalay na! Paghiwalay mo na, di kolor sa puti, lalaban na tayo. Abo? Kung may mga hamon na nagganyan dahil hindi na nagkakaintindihan mag-asawa, sana yung pagtitiwala sa Panginoon wag mawawala. Kung yung pagtitiwala natin sa isa't isa bilang mag-asawa parang nababahira ng pag-aalinlangan, wag magbahira ng pag-aalinlangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen po? Kung sakaling trabaho kayo ng trabaho, agang-agang gigising, gabi na kung matulog, kulang at kulang pa rin. Wag magbago yung pagtitiwala niyong may magagawa ang Panginoon sa atin.
Kung kinakapos, minsan, wag magbabago yung trust natin sa Panginoon. Amen po? Kung nakikita natin yung pinagpe-pray nating anak, imbes na bumuti, lalong lumalala, wag kayong bibitiw sa pananalig at pagtitiwala sa panalangin. Magbabago din yan paglipas ng panahon. Alala ko yung laging ginagamit ni Pastor Leo. Sabi, yung mga nangyayari sa mga anak natin, mga nangyayari sa pamilya natin, ano lang yan, nag-iipon lang tayo ng patotoo. Kapag sapit ng isang panahon, yung mga pangit na pangyayari, magiging kasangkapan para gamiting patotoo na tayo'y pinagpala ng Panginoon. Kaya sabihin mo nga, hindi ako bibitiw at hindi ko bibitiwan yung mahamahal ko sa buhay. Well, hindi ko bibitiwan yung aking mga anak, yung aking asawa, yung aming kabuhayan. Hindi ako bibitiw. Hindi ako aayaw. Kahit ako na lang may hawak ng tali patungkol sa aking mga anak, hindi ako bibitiw. Kahit sugat-sugat na yung kamay ko, kasi ako na lang ang naghahawak ng tali para sa mga anak ko, hindi ako susuko. Hindi magbabago ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Amen po? Kaya gamitin natin yung Proverbs 3, 5, and 6. Ano po yung Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all of your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, you acknowledge, pansinin mo siya, nagmamalasakit sa iyo, at ikaw ay gagabayan niya sa buhay na darating na pinagpala ng Panginoon. Amen po? Praise God. Kasi dami nating tanong no? Dami nating tanong. Lalo na tayo mga born again. Hallelujah. Before I close, siguro, magtataka kayo si John the Baptist sa Matthew 11. Nang mabilanggo, dumalaw yung mga alagad niya. Yung mga alagad ni John the Baptist, dinalaw si John the Baptist sa bilangguan. Di ko alam kung saan siya nakulong. Kung sa Pasig City Jail o sa Quezon City Trial Court o sa Manila o sa Davao Penal. Parang nanonood ko na yung Your Honor, Chair, Mr. Chair, hallelujah. So Your Honor, amen. So, di ba? Si John the Baptist nakulong. Tapos si John the Baptist dinalaw ng mga alagad niya. Sabi ni John the Baptist, biro nyo si John the Baptist ito pakitanong nyo nga sa Panginoong Jesus kung siya na ba talaga yung Mesyas. Si John the Baptist, yung nagbaptize kay Jesus sa ilog ng Jordan, pinag-alinlanganan kung si Jesus, siya na nga ba yung hinihintay nating tagapagligtas. Kaya minsan, kung may mga problema kayo't kabigatan, dumadalaw sa buhay ninyo, sana wag tayo maging tulad ni John the Baptist. Panginoon, tama ba itong pinasok naming born again na to? Panginoon, tama ba yung ikaw ang aming pinagtitiwalaan? Si John the Baptist nagtanong Praise God. Pero sinigurado naman ng Panginoong Yesus, bumalik kayo kay John. Sabihin nyo kay John, ako talaga yung hinihintay niyang tagapagligtas. Huwag siyang mag-alinlangan. John the Baptist na po yan. Kaya hindi ako magtataka kung minsan kayo nagtatanong, tama ba? Hallelujah. Sasagutin pa kaya tayo? Hindi ako magtataka. Kasi si John the Baptist nga nagtaka kung si Jesus talaga ang tagapagligtas. Alam niyo kung bakit siya nagtaka? Nakabilanggo na siya Samot-sari ng problemang nararanasan niya, kaya nagtaka na siya, nagtanong na siya kung si Jesus ba talaga pwede mong pagtiwalaan. Pero sumagot ang Panginoon, sabi, tiyakin niyo, ako yun. Sabihin niyo, ako yung tagapagligtas. Hallelujah. So hanggang mapugutan na ng ulo si John the Baptist, hindi na nagbago yung kanyang pagtitiwala na si Jesus ang tagapagligtas.
Ito, si Salome, yung nanay ni James at ni John. Sa Acts chapter 12. Pag magbabasa kayo ng Bible, ang gaganda ng mga kasaysayan. Sa Acts chapter 12, si Santiago na kapatid ni Juan, na anak ni Salome, pinutulan ng ulo. Pinarusahan ni Herodes. Ugot ulo. Dahil lang sa pagsunod kay Kristo Jesus. Pero si Pedro, ibinilanggo, parehong kabanata, pero si Pedro iniligtas ng anghel. So kung kayo kaya yung nanay ni John, nanay ni James, bakit ganun, Panginoon? Yung anak ko, pareho naman din sila ni Pedro nangangaral eh. Pareho naman si Kristo ang ipinagtatanggol nila. Parehong si Kristo ang kanilang Panginoon. Bakit yung anak ko si Santiago? Pinarusahan at pinayagan mong parusahan at pugutan ng ulo. Bakit si Pedro? Ibinilanggo, niligtas ng anghel. Ano ba naman, Panginoon? Ano ba pagkakaiba nila? Pero nagtanong ba si Salome? Hindi po nagtanong. Bakit? Kasi lubos ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang mabuti at kung ano yung kalooban niya. Kaya kung ano man ang nangyayari sa atin, practical po ito, huwag tayong mag-alinlangan, may magagawa ang Panginoon sa atin. Magtiwala lang po tayo.